ginawa ni Kristo? Basahin natin isa-isa. Tingnan lang ho natin. The Pharisees heard that Jesus was making and baptizing more followers than John. Sobrang kasikatan ng Panginoon Hesus. Umabot na sa mga taga-Pariseo. Mga Pariseo, naabot na sa kanila. Sabi gano'n, although Jesus himself did not baptize people, but his followers did. Medyo, bagamat nakarating na yung popularidad ni Kristo sa mga Pariseo, mali pa rin yung account. Kasi hindi pa rin tama yung kwento sa kanila. Kasi they were claiming na si Jesus yung nagbabaptize, hindi pala yung kanyang mga alagad. Naintindihan na natin? Now, tuloy tayo. Ang sabi niya, Jesus knew that the Pharisees had heard about him, so he left Judea and went back to Galilee. But on the way, he had to go through the country of Samaria. Look at this. Babiyahe siya, kailangan niya, sabi, he had to go through Samaria. Kailangan niyang daanan yan. Alam niyo po ba, kung titignan niyo yung mapa, napakalayo ng Samaria na yun. Out of the way. Ibig sabihin, iikot ka pa. Pero he had to go through Samaria. Pangalawa, iiwasan nila yung daan na yan. Bakit? Kasi ang mga Hudyo, hindi nakikipag-fellowship sa mga Samaritana o Samaritano. Iiwasan nila yan dahil yan ay mga tao, sa patanaw nila, malalabong tao. Naintindihan na natin? Iiwasan nila yan. Kumbaga, wag yan. Mga mistiso yung mga yan. Hindi mga purebred na Israelites. Hindi yan dapat yan samahan, kaya iiwasan yan. And yet, Jesus had to go through Samaria. Bakit? Because He's seeking for true worshipers. Naunawaan po? Tingnan nyo, in Samaria, Jesus came to the town called Sychar, which is near the field Jacob gave to his son Joseph. Jacob's well was there. Jesus was tired from his long trip, so he sat down beside the well. Yung long trip na yon, 2 days na naglalakbay. Imagine that, 2 days. Now, so he sat down beside the well. It was about 12 o'clock noon. When a Samaritan woman came to the well to get some water, Jesus said to her, "Please give me a drink." This happened while Jesus' followers were in town buying some food. Pag-isipan niyo na mabuti ha. Isipin niyo ito ha. Ito siya, si Jesus Christ, nauhaw, pagod na pagod. Para ipatunayan sa ating nagkatawang tao talaga siya. Kasi ito sabi, buti si Jesus, Diyos naman yan eh. Hindi nagkatawang tao nga eh. Kaya alam niyang magutom, alam niyang mauhaw, alam niya yun. Kung sa madalit salita, kung tayo pag-isipan niyo, ang Diyos na naghahanap sa atin, naiintindihan niya tayo. Tingnan niyo yung katabi niya. Sabi mo sa kanya, naiintindihan ka niya. Sige na, tulog ka na. Ayan, lalo nagising. Naiintindihan niya tayo. Ano man pinagdadaanan? Alam niyo, sa totoo lang tayo, hirap na hirap tayong umamin sa ating pinagdadaanan. Tama, mali? Kasi sa tayo yung mga taong mapag-husga sa kapwa. Pag sinabi niya, uy, grabe naman yan. Totoo ba yan? Si ano? Grabe. Magkikwento, halimbawa, pag-pray niyo po ako, medyo nag-iisip po ako ng masama sa kapwa. Pagtingin ko po sa isang babae, napaisip ako masama. Ano ba yan? Christian ka na, kapal ng mukha mo. Minsan ganun ang agad kayo tuloy. Ganun ba? Kaya ang tingin, lahat tuloy ang tingin, kailangan walang masamang naiisip. Hello? Hindi na yung sabihin. Kapatid, hindi naman totoo yun eh. Minsan nga, pag nakikinig kayo, minsan kahit sa mga tulad namin, parang mga hindi nagkakamali, no? Ang kakapal ng, basta, ang kakapal. May parang akala mo, mga hindi nagkakamali. Ano ba tayo? Naalala ko, bata pa lang, may pastor ako ngayon. May kumakanta si Gary V noon. Shout for joy. Ako naman, mahilig ako sa musika. Gumaganyan yung tuhod ko. Gumaganyan, biglang hinawakan ng pastor. Do not conform to the standard of this world, but be transformed in the renewal of your mind. Ha? Patay! Hindi pala pwedeng gaganon-ganon. Nakaganyan ako. Sabi ko, Panginoon, paano na ito? Shout for... Hindi ka makagalaw, pero yung daliri ko, shout for joy. Tuloy, tinatago na lang natin. Ayaw na lang natin sabihin sa iba. Kasi tinatago na lang natin para hindi tayo pwedeng maging totoo sa mga taong nagtuturo ng katotohanan. Hello? Naranasan ko po yan, no, pastor ako. Meron po, nakasakay sa tricycle, nakita ko po yung kapatiran. Sabi niya, brother, naninigarilyo. Kapatid! Sinubo! Sinubo talaga! Awaw! Ang mali-mali ko,
dahil ako'y samang tao, bumaba ako ng tricycle. Kamusta ka na? Kawawa! Naintindihan niyo ibig sabihin? Kasi sa sobrang, alam niyo, nakakaawa. Minsan, hindi na tayo pwedeng maging totoo. Meron talagang mga taong nag-i-struggle, di ba? Or some people, they don't think na mali naman na hindi maganyan. Nasa sayo yun eh. Pero ang Diyos nakakalam ng totoo mong puso. Naintindihan niyo po? Hindi ko ine-excuse, no? Kaya lang kasi naniniwala pa na sabi ng Bible, ano mang umaalipin sa iyo. Sabi gano'n, ano mang bagay na, yan ang nagiging master mo. Ibig sabihin, kung naninigarilyo ka man, hindi siyang master mo. Pwede mo siyang tigilan, pwede mo siyang ituloy, ikaw pa rin ang master. Pero pag hindi ka na kailangan, hindi ko medyo masama na yun, master na. Hindi yung sabihin. Akala niya, kahit soft drinks. Yung soft drinks, sabi niya, sabayan, soft drinks. Kung soft drinks ka, kung kailan mo ayaw, hindi ka nasusolve. Kung kailan mo gusto. Pero pag yung talagang gawat kain mo, wala bang coke? Wala bang soft drinks dyan? Bakit? Hindi ako makahanay. Kailangan ko pag kumakain ako. Pwede ba? Hindi niya sabihin. Akala niyo, anything that masters us, masama yun. Naintindihan kaya nga si Charles Spurgeon, naninigarilyo yun, na nagsisigar yun. Pero nung nakita niya in-advertise yung pangalan niya, tinanggal niya. Sabi niya, hindi na. I don't want my life to be used to advertise anything about cigar. So tinigil niya, ibig sabihin, hindi siya band-aids. Naintindihan sabihin, magkaiba yun ha. Pag band-aids ka na, ibang usapan na yun. Kaya, eto ngayon, minsan hindi na tayo makapagsabi, pag-pray mo ako, I'm in bondage of this. Kasi, grabe ka, ang sama mo. Hindi ba tayo Christian? Hindi ba tayo tao? And look at Jesus Christ. Yung mga Samaritans, ayaw na. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo, yung Samaritana, ano ginawa? Nag-i-give tanghaling tapat. Tanghaling tapat. Kayo ba naman mag-i-give ka ba ng tanghaling tapat? Ang init. Siyempre mag-i-give ka ng balilim. Tama? Yung tanghaling tapat. At saan? Sa Sicar. Ayon sa pag-aaral ng mga scholars, may mas malapit pang balon. Yung pwede yung puntahan anytime. Malapit. Doon pa siya sa malayo. Marahil ang reputasyon niya, kilala na siya, kaya hiyang-hiya siya. Kaya tinitin na walang tao. Ang grabing Panginoon, timing naman, alam niya, kung kailan pang ayaw ng tao, doon pa siya pupunta. Sabi niya, penging tubig. Kung ikaw sa Samaritana, bakit kayo humihingi sa akin? No? Nandiyan sabihin, kasi pagbasa natin parang, can you give me water? Parang, bakit ho kayo humihingi sa akin? Siguro yung kung tayo, nagulat pa bakit ho kayo sa akin humihingi? Naintindihan niyo po? Kasi alam nila una, they will never fellowship with Samaritans. Lalong-lalo na sa babae na Samaritana. Meron bang Samaritanang lalaki? Wala. Mali gamit. Kaya hindi pwede. Ang labo. Kaya eto nagulat siya. Alam niyo, ito ang Panginoon. He is a seeker of true worshipers. Ang hinahanap ng Diyos, ito lang, simpleng-simple. Kahit ano pang pinagdadaanan mo. Yung marahil sa palagay mo ay kahiya-hiya na parang wala ng pag-asa, kailangan hahanapin ka na. Naintindihan po? Hindi naman yung Samaritana naghahanap kay Jesus eh. Si Jesus ang naghanap sa kanya. Hindi naman tayo. Sa totoo lang, wala naman tayo naghahanap talaga sa Diyos eh. Minsan naghanap tayo sa Diyos dahil kailangan natin ng isang bagay, gusto natin maligtas sa kagutuman. Pero ang totoo, wala yung pure na pupunta ka doon dahil gusto mo lang ang Diyos. Di ba? Maalala ko, nung nagpapastor po ako sa isang probinsya, sabi sa akin, sabi ko sa mga tao, lagyan natin ng aircon to, itong simba. Di pastor, pupunta lang sila dito dahil malamig. Bakit? Siyempre, motibo na masama. Teka muna, sino ba nagpunta dito sa fellowship? Na sa unang-una pa lang punta niya, motibo niya, purong-puro. Di ba? Minsan, punta tayo doon, ang ganda roon. Di ba? Hindi naman yung pupunta ako dahil gusto ko lang sumamba kay Lord. Wala nang iba. Pupunta ako doon. Pagtingin niya, tayo mag-worship.